Nagbabalik po ang News at 1. Nagpadala ng pakikiramay si Pangulong Aquino sa pumanaw na si dating South African President Nelson Mandela. Ang detalye po ng balita mula sa aming kasamang si Elena Luna, mag-uulat ng live mula sa Malacanang. Elena, magandang hapon. Magandang hapon, Kirby. Pinangunahan nga ni Pangulong Aquino ang pagpapaabot ng pakikiramay sa pumanaw na dating leader ng South Africa sa pamamagitan ng pagsusulat ng kanyang mensahe sa Book of Condolence. Nakasama tayo kaninang umaga ni Pangulong Aquino sa South African Embassy sa Makati City. May your life truly well-lived continue to shine as the example for all who strive to make this a better life. Ito ang isinulat ni Pangulong Aquino sa Book of Condolence para sa pumanaw na dating presidente ng South Africa na si Nelson Mandela. Sinadya ni Pangulong Aquino ang embassy ng South Africa sa Makati City para pangunahan ang pagpupugay ng mga Pilipino sa isa ring icon ng demokrasi tulad ng kanyang ina. Kasamang dumating sa embahada si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Sinalubong naman sila doon ng South African Ambassador na si Agnes Nyamande Pitso. Dito na lamang nagpunta ang Pangulo dahil hindi siya makakadalo sa state funeral sa December 15 para kay Mandela sa South Africa. May nauna ng commitment ang Pangulo sa gaganaping ASEAN-Japan Commemorative Summit sa Tokyo. Sa kanilang pag-uusap ng South African Ambassador, nabanggit ni Pangulong Aquino ang naging personal na pag-uusap nila ni Mandela nang bumisita siya noon sa Pilipinas. Congressman pa lamang noon ang Pangulo. Sinabi daw sa kanya ni Mandela na you chose your parents well. Si Vice President Jeje Marbinay Kirby ang inatasan ni Pangulong Aquino na maging kinatawan ng Pilipinas sa gaganaping state funeral. Kahapon ay tumulak na ang Vice President patungong South Africa para dito. Samantala sa briefing naman kanina ni PCOO Secretary Sonny Coloma, binigyang diin niya na hindi nababahala ang palasyo sa pagbaba ng rating ng gobyerno sa SWS. Batay sa survey, nasa plus 56 na ang satisfaction rating ng gobyerno, mas mababa ng plus 10 or sa dating plus 66 points ng gobyerno. Tapos po natin paano matatamo ang mga layunin ng Philippine Development Plan na kung saan ang ating pangunahing layunin ay matamo yung paglago ng ating kabuhayan, inclusive growth at maging long-term and sustainable po ang ating economic development. Paulit-ulit pong sinasabi ng Pangulo, ang focus po niya ay to do right by our people and to fulfill his sworn duty. Sa mga sandaling ito ay ongoing na ang cabinet meeting sa loob ng palasyo na pinangungunahan ni Pangulong Aquino. Ayon kay Secretary Coloma, kasama na sa cabinet meeting na ito si dating Senador Panfilo Lacson na inatasan bilang rehabilitation czar. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.